lalo na po sa panahon natin na ito ay kinakailangan gampanan ng mga lingkod ng Diyos. At ito ay nasa ilalim ng 10 utos. At doon sa 10 utos na siyang salita ng Diyos mula sa Biblia, ay mababasa natin sa Exodus chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipamilin. Sa English Bible, Remember the Sabbath day to keep it holy. yung Sabbath or seventh day ay tumutukoy po sa end of the seventh day. Tumutukoy din po siya sa weekly na paglilingkod ng tao sa Diyos. At ito po ay binigyan din sa panahon ng Old Testament ang tungkol po dito. Exodus chapter 16 verse 27. At nangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang matipungan. Ang utos ng Diyos, from 1 day up to 6 day, alin man doon sila ay mamulot ng kanilang pagkain. Pagdating ng 7th day, ipinagbawal ng Diyos na sila ay kumuha ng pagkain sapagkat yung araw na yun ay pinaka-rest day ng mga tao sa lingguhang paglilingkod nila sa Diyos. Pagdating ng verse 28, At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? yung sa English Bible, And the Lord said unto Moses, how long refuse ye to keep my commandments and my laws? if we took long refusing the commandments and laws of God, walang ibang pinakita dyan sa time ni Paul, yung Ephesians chapter 1 verse 10. Tingnan natin. Ephesians chapter 1 verse 10. Sa magiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitaan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa sa kanyang sinasabi ko. Tuloy. Tayo rin naman sa kanya ay ginawa mana, na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaon. Gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Balikan mo yung kaninang una mong binasa. Sa magiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Sa English Bible, that in the dispensation of the fullness of times we might gather together in one all things in Christ. So magkatwid yung unang stanza, nilinaw po sa English Bible, unang stanza. That in the dispensation of fullness That of in the dispensation of fullness of times. Yung how long, How long? sinabi ng Diyos kay Moises, hanggang kailan ang tao titigil sa pagsalangsang sa Diyos. Yung kapanahonan ni Apostol Pablo bilang apostol ng Gentile, siya yung kaganapan sa panahon mula nung itinakda sa panahon ng Eden hanggang sa panahon ng mga apostol, hanggang sa panahon ni Apostol Pablo, na siya yung apostol para sa mga Hindil, na ang binanggit ng Ephesians chapter 1 verse 10, English,
that in the dispensation of fullness of times. The dispensation of fullness of time. Yung computation po, yung word na how long, yung haba po niyan, yung dispensation of time, yung fullness of time, yung haba na yon, ang ipinakita diyan yung three kinds of dispensation. Father time dispensation, sonship time dispensation, and the Holy Spirit dispensation. Si Paul na itinakda para sa Gentile ay nakatalaga sa Spirit dispensation. Sa time din po natin ay nakatakda din sa Spirit dispensation. Now, ang tanong, how long? Hanggang kailan ang tao ay lalabag sa utos ng Diyos? Kung mapansin natin, ang death penalty ng Diyos, binaba na po niya magmula pa sa panahon ng Eden hanggang sa panahon natin ngayon. Yung longest time from the Old Testament time up to in our present time, yung death penalty na yan ay nagpatuloy yan. Sapagkat ngayon, mapapansin mo, ang Sabbath to make it holy sa ilalim ng 10 utos ay hindi na ito ginagampanan ng mga tao. So sa magkatuwid, ang haba ng pagsalangsang ngayon ng tao, if we took the time of Noah up to Lot, up to in our time, and how many hundreds of tragedy since the world began. Lahat ito ay nasa ilalim ng pagsalangsang ng tao laban sa Diyos. Ngayon, tingnan natin sa scripture yung pagbaba ng galit ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Okay. Tingnan natin ang Exodo chapter 31 verse 14. Verse 14, Exodo chapter 31 verse 14. Inyong ipangingiling ang Sabat nga, kapagkat siya ipangiling sa inyo, Amen. bawat mapastangan ay walang pagsalang papatayin. Mm. Kapagkat sino man gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon, ay ihiwalay ang tao yaon sa kanyang balang. Yun. Ang penalty ng Diyos sa mga hindi sumusunod sa kanyang utos ay kamatayan. Ngayon, itong kamatayan ito, pag pinag-uusapan sa ating panahon, ang kamatayan hindi na dapat danasin ng mga tao sapagkat meron na tayong tagapagligtas. Ang nakikita nating tinutukan ng mga tao sa sulat ni Apostol Pablo sapagkat nakita ni Paul ang paglabag ng bayan ng mga tao laban sa Diyos. Na ang sabi ni Paul sa Romans, sa chapter 3 verse 23, Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga Hmm. at hindi na nagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ang tao nakapokus sa salitang lahat ng kasala. Hindi na nila pinupukusan kung ano yung mga dapat gawin ng tao na hindi sila nagkasala at ano yung mga bagay na laban sa Diyos. Nakapako ng isip nila, ay wala talagang matuwid lahat ng kasala. Ibig sabihin, kapag ganun ang mentality, walang Savior, walang Redeemer. Kaya sa mga Christ believers, inanyanyahan po lahat na tingnan mabuti itong kapahingahan na itinakda ng Diyos on the seventh day sapagkat ang Alpha at Omega, una at huli, walang iba ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Ngayon, ipinakita po itong pagbaba ng galit ng Diyos at nangyari na sa ating panahon. Sundan natin sa panahon ng Numbers chapter 15 verse 32. Numbers chapter 15 verse 32. At samantala ang mga anak ni Israel ay nasa ilang ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Tuloy. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. Tuloy. At kanilang nilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. Ibig sabihin, ang batas noon sa paglabag sa ikapitong araw,
na utos mula sa Diyos, na tulad ng binasa kay nasa Exodus chapter 16, nakukuha lang sila ng mana sa mga araw na itinakda ng Diyos liban sa 7th day. At nakita sa pamunuan ni Moises na merong isang taong namulot ng kahoy. Ito'y kanilang dinakip at nilagay sa bilangguan. At pinag-aaralan pa kung anong kaso ang ipapataw sa kanya sapagkat ang order po kinakailangan walang gagawa pagdating ng ikapitong araw. Ngayon, ang nangyari po nung sinuway ng Israel na sila po ay namulot sa ikapitong araw, ang nangyari po ay namaho ang kanilang kinuhang pagkain. At dahil sa paglabag ng tao, ipinakita po na ang tanong sa time natin, paano ang mga apostol sa kanilang panahon? Sapagkat ang tao ngayon nakapako na ang isip na mamatay talaga ang lahat ng tao. Na ang binanggit kanina na kapag sumuway sa utos at mga tuntunin ng Diyos, ay papatawan ng Diyos ng parusa at ang sabi ng Diyos kay Moises, hanggang kailan ang tao ay susuway sa mga kautusan ng Diyos. Kaya kung titingnan mo, doon sa ilang propeta na binuo ng Diyos hanggang sa 12 apostol hanggang kay Apostol Pablo, na hanggang kay Apostol Pablo ipinakita anong klaseng rest ang ginawa naman nila sa panahon nila. Tingnan muna natin yung Lucas chapter 23 verse, mag-start ka sa 53 or 52. Lucas chapter 23 verse 52. Ang taong ito ay naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At ito'y ibinababa niya at binalot ng isang kayong lino at inilagay sa isang libingang hukay sa bato na do'y wala pang nalilibing. At noon ayaw ng paghahanda at noon araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Ang taong yon, si Jose yun, at yung taong yan hindi nakikinig ng payo, liban sa payo ng Diyos. At bago matapos ang pagbabasa na yan, ay siya naghihintay din sa kaharian ng Diyos. Ang tao na yan ay pinaunawaan ng Diyos kung paano mag-antay sa Diyos. Na habang hinihintay niya ang Diyos, dumating ang panahon na namatay si Kristo sa krus, nakasilip siya ng pagkakataon na gumawa siya ng tama. At yung hinanda niyang libingan para sa kanyang sarili, ibinigay niya sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang tao habang nabubuhay, lalo na po ang pagganap sa ikapitong araw, na ang 7th day or Sabat or Shabbat na tawagin sa ibang lingwahe, ito yung mga araw na tinutukoy ni Apostol Pablo at maging sa sulat ni Apostol Lucas kung paano po ang kanilang preparation dyan. Okay, tingnan mo. Tuloy. 55. Verse, 55 po. tuloy. At ang mga babae ay nagsisama sa kanya mula sa Galilea, ay nagsisunod at tinignan ang libingan, at kung paano ang paglagay ng kanyang bangkay. Tuloy. At sila'y nagsipuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ginto. At ng araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Yan. Ngayon, kapag hanapan natin ang aral, no, magmula sa Old Testament hanggang sa panahon ng mga apostol, sila din ay nagsabat din. Ang tanong ngayon, bakit hindi na nagsasabat ang mga tao sa panahon natin ngayon? Sabi ng Galatia chapter 1 verse 8 na kahit man ang anghel o sino man na manaog, basa, Galatia 1:8. Natapwat kahimat
kami o isang anghel na mula sa langit Mm. ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ngayon, yung ginampanan ng Sabat sa ikapitong araw, ayon sa utos, yung mga babae na diehard sa pananampalataya, kasama ang mga apostol, aral nila to na inuutos na kailangan gampanan ng mga tao. Ang sabi ng Galacia, ang hiwalay sa Mindoro ay takwil. Ang sulat kanina, hanggang kailan? How long ang tao sasalangsang sa kautusan ng Diyos? Sabihin, kung pag-uusapan ng pagsunod sa utos ng Diyos, especially the Sabbath, walang pwedeng ipantay dito na mga bagay na pwedeng takpan ng tao ang paglabag niya sa Diyos. Sapagkat ang pinag-uusapan sa Biblia, lalo na po sa 7th day, ang pinatunayan in chapter 16 ng Exodo kanina, na namulot sila ng mana, ngunit wala ding nangyari. Although hindi masamang maging mayaman at maging masipag at mag-ipon ng maraming kayamanan, ngunit hindi pinag-uusapan ang yaman at karangyaan sa mundong ito. Ang pinag-uusapan po yung pagsunod ng tao sa utos ng Diyos, at sa ilalim ng 10 utos nandoon po yung Sabat. Ngayon, ipinakita din sa panahon ng mga apostol in chapter 23 na binasa kanina, na ang mga babae, nagdali-dali silang i-witness yung nailagay sa libingan ng Panginoon, at dali-dali silang umuwi sapagkat papasok na po yung Sabat, na katulad kanina na mayroong nangahoy na nahuli nila, kinulong nila yon at pinarusahan sapagkat yun ay sumuway sa araw ng Sabat. So kung titingnan mo, pagkain, hanap buhay, mga pangailangan ng tao, hindi uubra doon sa usapang paglabag doon sa utos ng Diyos. Hindi pwedeng baliktarin ng tao ang rest din ay tinakda ng Diyos, sapagkat kahit anong klaseng hanap buhay o yaman ng isang tao, kaya mayroong usapin na ang tao kahit maraming kayamanan hindi na kontento. Wala talagang pagkakuntentuhan kahit napakaraming yaman, sapagkat ang paglabag ng tao sa utos ng Diyos, siyang mga bagay na hindi nakapagbigay ng katahingaan sa isang tao. Ngayon, ang ipinakita po in verse 28 ng Exodo chapter 16. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Yan. Ngayon, kung bilangin natin ang panahon ngayon, meron na tayong 2025. Sa dami na pong mga tao na lumalabag sa utos ng Diyos, naging matigas na ang ulo, hindi na makikinig ng payo. Yung haba na yon, ang dulo niya, death penalty. Ibig sabihin, ang tao na hindi sumusunod sa utos ng Diyos, naghihintay na lang po yan ng kamatayan. Wala na pong saysay ang buhay noon, hindi na magiging healthy ang buhay noon, kundi ang tawag sa daigdig, pasaway. Ngayon, kahabagan na lang ito ng Diyos sa panahon natin, kung ano ang habag ng Diyos sa sino mang taong lubalabag dito. Dahil kung titingnan natin, sa dami pong mga ngaral na lumabas ngayon at ipinakita sa ating panahon based on the scripture, ang paninindigan ng mga propeta, ang paninindigan ng mga apostol, at paninindigan ng bayan. Kaya ang usapin sa panahon natin ngayon, leader of the church and then the follower of the church, na ang head of the church si Christ at ang body of the church is mga apostle,
ang katayuan natin is partakers of heavenly calling or of the body. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon sa time natin, physically nabubuhay sapagkat sa spiritual po ang mga propeta at mga apostol. Sa physical na kalagayan ngayon sa time natin, anong katayuan ng mga leader at ano din ang katayuan ng bayan ng Diyos. O, tingnan natin ang inlagay ng Diyos sa kanyang bayan. Hebrew chapter 4 verse 9. Hebrew chapter 4 verse 9. May natitira pa ng isang pamamahingang Sabat Hmm. ukol sa bayan ng Diyos. May natitira pangang Isang papahingang Sabat. isang kapahingahan. Papahingang Yun. Sabat. May tinara pang Diyos na isang kapahingahan. Tuloy, para sa Bayan ng Diyos. yun. Ngayon, ang bayan may leader. Walang bayan na walang leader. Na ang tumatayong katawan sa iglesia, ang mga apostol, na ang pagganap ng mga apostol sa Sabat, na sila nagputol-putol ng tinapay. Okay. Na sa kanilang pagganap, sinundan nila ayon sa utos kasama ang mga babae na kapag pagdating ng 7th day, takot silang sumusuway nito. At nabasa kanina sa Lucas chapter 23, kanina, verse 52, 53, 54. Yan. Yan yung mga scripture na yan. No? Ngayon, ang binanggit kanina, may inilaan ang Diyos na isang kapahingahan para sa kanyang bayan. Na itong bayan, mayroong pamunuan, na ang pamunuan ay magbibigay ng tamang instruction para sa kanyang bayan, na upang ang bayan ay pasukin niya ang isang kapahingaan na inilaan ng Diyos. So, ang tanong na malaki, kung ang pamunuan nito ay may pagsuway laban doon sa utos ng Diyos, ang bayan ay meron din. Kung ang bayan ay merong pagsuway laban sa utos ng Diyos, ang pamunuan ay meron ding paglabag sa utos ng Diyos. So, ang eksaktong ibinigay po sa Scripture, ang bayan ay nilaanan ng Diyos na isang kapahingahan. Yan na. Pag sinabing bayan, bumilang po yan ng more than hundreds, 500,000 of people na ang bayan sa ganong karami, hindi na siya matawag po kapag meron ng more than population 1,000. Pag city naman, more than 1,000 sa population po yan. Pag nations po yan, million na. So, ang bayan po ng Diyos na itinutukoy sa Biblia, ito yung bayan na pinangakuan ng Diyos na isang kapahingahan. Na yung kapahingahan na yun ay para sa bayan ng Diyos. Ngayon, kapag hindi siya bayan ng Diyos, ang taong ito ay magiging isang katayuan na isang tao na hindi karapat-dapat at hindi importante sa bayan na yun sapagkat exclusively ang kinikilala ng Diyos yung mga taong nakikinig sa kanyang payo, sa kanyang utos, tumutupad, na yung habang siya nakikinig, maituring siyang isang bayan ng Diyos sapagkat siya ay tumutupad sa utos ng Diyos. Ngayon, itong bayang ito, sa panahon natin kapag nag-start ang isang lugar sa katawagang sitio, pag dumami ang population, tatawagin siyang barangay. Pag dumami ang population, tatawagin siyang syudad or lungsod. Bago ang syudad, bago ang nations. So pag tinignan mo, sa panahon natin, bansang Pilipinas pa nga lang, mayroon na tayong more than 113 million.
Sa buong daigdig, meron na tayong more than 7 billion. Sa 7 billion, sa bawat pamilya, sa bawat grupo, sa bawat registered at hindi, sa Exchange Commission, sa bawat naglahad ng PIT declaration at hindi. Kung mapansin natin ngayon, ang ipinakita sa Exodus chapter 16 na binasa kanina, at yung death penalty, at yung pagganap ng mga apostol sa Sabat, na pagdating sa ating panahon, maraming mga Christ believers sa ganun karami, ngunit hindi na po nagpahinga sa kapitong araw. At dito natin makikita po ang ipinababa ng Diyos na aral, sapagkat sa word na how long, if we talk dispensation, ang time natin ay nabilong sa Spirit dispensation. Whether you like it or not, ang Spirit dispensation ay dito po ang panahon ng battle, ng labanan, na ang mag-lead dyan, walang iba ang kordero, at ang kasama niya, yung mga chosen at pitfall. So tingnan natin na, sapagkat kanina nilaanan ang bayan ng Diyos na isang kapahingahan. At dito sa last days, sa 7th day, dito po ang perfect time ng kanyang kingship time under His government, Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, na paiiralin na niya po ang kanyang kautusan sa mga itinakda niya after ng kanya pong resurrection. Ipinakita po sa talata Acts chapter 3 verse 21 na pagkatapos noon, ang Hebrew chapter 12 verse 1, He sat down the right throne of the Father. Ang lahat ng bagay ibabalik niya sa dati after His resurrection. Yan na. After resurrection, ipinakita po ang scripture paano ang sistema sa labanan niya bago mabigyan ang bayan niya ng isang kapahingahan. Yeah. Tingnan natin sa Revelation chapter 17, verse 14. Tingnan natin sa Tagalog Bible. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, Amen. at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon, Amen. at hari ng mga hari. Ibig sabihin, bago magpatuloy, ibinigay na ng Diyos ang provision na ang magtatagumpay, una ang kordero, kasama niya yung mga chosen at yung mga pitfall. Yung mga lumalabag sa kautusan ng pangatuntunin ng Diyos, kailanman hindi magkakaroon ng pagtatagumpay. And that is a final message comes from God na ang payo ng Diyos para sa lahat ng tao, huwag kailanman gumawa ng hakbang laban sa Diyos, sapagkat ito po, again, ay pairalin niya ang death penalty, na ang death penalty magmula sa Diyos, na ang tinamaan nito yung mga taong sumusuway sa utos ng Diyos. At dito ipinakita doon sa binasa po ng ating kapatid, susundan natin doon sa talata na hindi pa natapos. Tapusin mo, sis. At ang kasama niya ang mga tinawag at mga pili, Yun. at mga tapat ay nananaig din. Yun. Ang kasama niya yung mga pili At tapat. at mga tapat. Sa labanang yon, for me, as a servant of the Lord under Jesus Christ government, wala na pong Third World War na mangyayari. Sapagkat sa time natin sa Spirit time, strictly speaking, sa kingship time, ang war po ngayon is spiritual. And how many churches today, ang war ngayon ay spiritual, sapagkat ang nilabag ngayon ng tao ay ang paglabag sa utos ng Diyos. Una, walang iba yung, una na po doon yung 7th day, yung Sabat. Ngayon, ang ipinakita po doon sa labanan na yon,
ang magtatagumpay ay kasama niya ang magtatagumpay, mga pili at tapat. at tapat. Yan na. So tingnan natin itong mga tapat na kasama ng kordero sa panahong yan para makita ng lahat ng tao sino anong identification nitong mga ito na kasama ng kordero sa kanyang paghahari na magtatagumpay din. Okay, tingnan natin ha. Okay. Sa New Testament tayo. Sa Lucas chapter 12, verse 42. Lucas chapter 12, verse 42. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon na kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi sa pagkain sa kapanahunan. Ngayon tayo po ay nabelong sa Spirit time. Ito yung kapanahonan natin. Na ang kapanahonan ng Spirit time, kapanahonan ng dryness, kapanahonan ng lack of food, kapanahonan ng trahedya, kapanahonan ng sickness and disease, na itong kapanahonan na ito ay kabilang doon sa death penalty na binaba ng Diyos, na ang tao nakapako ang isip, lahat ng kasala walang matuwid. Ngunit sa kapanahonan na tinutukoy sa Biblia, ay ang bibigyan ng Diyos iyong mga wise men. Yan na. Sa English Bible. Who them is the faithful and wise steward, Hmm. who his Lord shall make ruler over his household, Stewards. Katiwala. Yan na. to Katiwala. give them their portion of meat in Hmm. due season. Pagkatiwalaan ng kanyang Panginoon ang kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan. So, sa last days, ito yung kapanahunan ng crisis. Sa last days, ito rin yung kapanahunan na ipoprove ng Diyos doon sa mga taong naging katiwala ng mga bagay na mula sa Diyos. Ayan na. Those Christians, those born-again Christians, those servants of the Lord, this present time, this spirit time, ang panahon ng paglabag ng tao laban sa Diyos. Binigyan ng Panginoon ngayon ng linaw sa time natin, dito sa last days, na kung paano ang mga apostol ay tumupad din sa Sabat at ang mga babae tumupad din sa Sabat na mula sa utos ng Diyos. Na dito ngayon sa panahon natin, sa digmaang spiritual, hindi pwedeng mananaig ang mga hindi tapat. Ang manaig dito, ang tapat at pili ng Diyos sapagkat sila yung kasama ng kordero sa digmaang yon, which is the kingship time of Jesus Christ under His government. Na ang manaig, ang sabi doon, ang kordero, na ang kalaban ng kordero ay hindi magsitanaig. At ang kasama ng kordero na mananaig din, iyong mga pili at tapat. Ipinakita ng Scripture, sino yung mga tapat na yan? Ito yung tinutukoy ng Biblia na sila yung mga stewards sa isang sambahayan na sila ay bigyan ng kanilang bahagi sa pagkain sa kapanahunan. Ibig sabihin, hindi pinag-uusapan ang kahirapan at pagkain at kawalan sa panahon ngayon. Those are believing and follow and live the perfect will of God, especially the Sabbath of Christ, the Sabbath of God. So, ang tanong, anong Sabbath ang sinusundan natin ngayon? Yan na, sapagkat may Sabbath sa kapanahonan ng Hudyo at ang katuparan si Kristo at ang mga believers in Christ sa time natin, sila yung susunod sa Sabbath na itinakda ng Diyos kay Kristo sapagkat si Kristo ang katuparan sa ikapitong araw. Okay, Lucas chapter 6 verse 5.
Amen. Hmm. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Hmm. I am the Lord of Sabbath. Ayan na. Maraming Sabat pero ang tanging Panginoon ng Sabat, ang Sabat ng larawan ng Diyos. Na ang larawan ng Diyos, siyang katuparan sa lahat ng bagay from one day up to the seventh day. Kaya ang pag-crucify sa Kanya sa cross ng Calvary to save authority, yung exactly seventh day, siya yung katuparan nun. Ngayon, para saan yung Sabat na itinakda na yon? Sabi ng Marcos chapter 2, verse 27. Marcos chapter 2, verse 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. So yung bayan kanina, ito yung mga tao na itinakda ng Diyos ang isang araw na kapahingahan ito para sa kanyang bayan, na itong mga taong ito hindi patay kundi mga buhay. Na kung bakit nasunod ng mga taong ito bilang bayan ng Diyos, sapagkat yung leader ng bayan na yon ay nanguna at gumanap doon sa kautusan ng Diyos na itinakda sa ilalim ng 10 utos na ito po ay hindi pwedeng palitan magpakailanman. Na ang 10 utos manatili habang nabubuhay at may tao sa ibabaw ng daigdig na ito. Ngayon, doon sa Lord of Sabbath at yung Sabbath na ginawa ng Diyos para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath, ibig sabihin, yung ginawa ng Diyos na hiningahan niya at nagiging kaluluwang may buhay, hindi siya ang tinutukoy para magpahinga, kundi yung Sabat na ginawa ng Diyos para sa mga tao. Hindi ang tao para sa Sabat, kundi ang Sabat, sapagkat yung katuparan ng Sabat si Kristo, ng katuparan ng ikapitong araw si Kristo, siya yung ginawa ng Diyos para ang tao, ang bayan ng Diyos, magpahinga sa isang kapahinga na tinakda ng Diyos. Ang tanong, paano ngayon ang mga churches na wala ng Sabat, ang mga churches ngayong kinaiiral? Pag wala ng Sabat na pinaiiral ang mga churches o ang tao hindi nagpahinga sa ikapitong araw, ang bayan ng Diyos, ibig sabihin, ang leader nila hindi rin nagpapahinga at masuwayin din sa utos ng Diyos. At yung masuwayin sa utos ng Diyos, binabaan na ito ng Diyos ng death penalty. Kaya naghihintay na po ang punerarya at yung kabaong at yung libingan sa mga taong ito. Mostly sa mga tao ngayon, tinatamad na magsisimba, hindi na concentrate. Dahil inisip nila, pagdating ng araw, ililibing naman din. Mali. So ang sabi ng Diyos, how long, Moises, na ang tao ay sumasalangsang sa kanyang utos? Ibig sabihin si Moises bilang leader na ginamit ng Diyos sa Israelita to lead to come out from the Egypt, si Moises ngayon ang nangatwira sa Diyos kung paano niya idipinsa ang bayan. Ang tanong, sa daming mga leader ngayon nangangaral, baka puro pangangaral lang walang implementation. Baka puro pagtuturo lang walang talagang kaganapan. Paano ang bayan? Paano ang bayan magiging sagrado? Paano ang bayan magiging masunurin? Ang dami na ngayong drug addict, ang dami na ngayong lasinggo, ang dami na ngayong mga may bisyo. Karamihan ngayon sa atin, nagtuturo, preacher, umiinom, nanigarilyo. So paano ang bayan susunod? Paano ka mag-correct sa bayan kung mismo ang mga leader ang gumaganap ng laban sa Diyos? Sa time natin, paano tayo makapag-correct hanggang na tayo pakikinig, wala tayong implementation? Yan ang problema ngayon sa buong daigdig. Dahil ngayon, ipinakita po ang implementation ng Biblia sa time natin, talagang nangyayari na. At hindi na mapipigilan yung galit ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang utos. Ang sabi doon sa Marcos chapter 2, verse 27, English Bible,
And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for Sabbath. Malinaw yun. Ang Sabat ginawa para sa tao. Amen. Oh. Pagkatapos, sunod na verse, 28 po. 28. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabbath. Yun. Yung anak ng tao ay Panginoon din Din naman ng Sabat. So, ipinakita kanina yung Lord of Sabbath, which is the image of God. Siya yung image ng Sabat. Last days, katuparan ng seventh day, na yung binanggit ni Propeta Moises in chapter 16, verse 27. At nangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iban sa bayan upang mamulot Yun. at walang nasumpungan. Yun. Kahit anong pulot nila, walang masumpungan. Sapagkat ang order ng Diyos, from 1 day up to 6 day, hanggang doon lang sila mamulot. Pagdating ng 7th day, hindi na sila pwedeng mamulot. Amen. Ibig sabihin, may order ng Diyos na magtrabaho. May order ng Diyos na huwag kang magtrabaho. At sa last days, itinakda po yung 1 day na yon, katumbas ng 1,000. At ang 1,000 katumbas ng 1 araw. Ibig sabihin sa kingship time, na ang tao kailangan mag-rest. Anong klaseng rest na dapat gawin? Sapagkat ang rest na nalalaman ng tao, yung first date na pinag-uusapan physically, ngunit may binanggit sa Revelation chapter 21 verse 8. Tingnan natin. Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yung second death, physically pwedeng maranasan ng isang tao. Hindi lang ang 6 feet below. Kasi ang 6 feet below, hindi maramdaman ng tao ang hirap at kabigatan habang siya ay nasa 6 feet below. Pero habang nabubuhay ang isang tao na walang kapayapaan sa sarili, na walang direksyon na nalaman sa sarili, ang tanging ginagawa ng tao ay distraction. At yung distraction na ito ay naapektuhan ang community, maging ang bansa natin, sapagkat ang crime sa time natin ngayon, kalimitan gumagawa, ay ang bayan. At ang bayan kapag gumagawa, ibig sabihin ang pamunuan ay meron din pag-violate laban sa Diyos. Kaya ipinakita po dyan sa panahon ni Moises, no? Hanggang sa panahon natin, na ang tao ngayon walang ibang iniisip pagkain, inumin, at pangangailangan, na ang focus nila, iyon na lang, hindi ang focus yung mga bagay para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang umiral sa ating panahon ngayon, takot, pangangamba, at panginginig sa gutom, sa uhaw, at sa paninindak ng tao. And sabi ng Diyos, huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ang katakutan yung pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. So sa time natin ngayon, ini-encourage lahat ng tao na, especially the leaders, dahil ang mga apostol, hayag ang kanilang ginagawa, na kahit si Apostol Pablo pinatay sa panahon ng Roma at may mga apostol na hinatak ng kabayo, nahati ang katawan, at may mga apostol na nilagari upang ipaglaban nila ang ebanghelyo. May mga apostol din na katulad ni John the Beloved na pinakuluan sa langis. Sa panahon natin ngayon, kaya ba natin gawin, tiisin yun? Kaya ba nating
harapin o kaya ng mga leader sa panahon ngayon na ganyan ang pagharap. Yung pagtitiis po sa panahon ng mga apostol, walang sasakyan, naglalakad lang sila. Sa panahon natin ngayon, napaka-modern na. Kung may sasakyan ka, aeroplano, mabilis nilang ang travel. Pero sa panahon ng mga apostol, talagang sakripisyo. Pag-akyat nila ni Mary, ni Joseph, ni Christ, sa kanyang mura pang edad, sa Jerusalem, talagang ipinakita po ang view na talagang ang hirap ng kanilang dinanas. So ang tanong, exempted ba tayo sa sakripisyo? Hindi. Kailangan natin harapin yun sapagkat if we talk war, walang pwedeng tumalo sa kordero at yung mga tapat at pili na kasama ng Panginoon na magtatagumpay din. So sinang sisindak sa iyo? Sinong sisindak sa mga lingkod ng Diyos? Sa mga tagapagturo, sa mga leader, sinong sisindak? Di ba po, kailangan ng mga leader na magturo at pairalin ang sabat ni Kristo, na ang sabat ni Kristo siyang katuparan sa ikapitong araw. Ngayon, ang ipinakita po ng aral kanina, susundan natin doon sa binasa ni Sister Didit, no? Sundan natin sa binasa ni Sister Didit. 9 po. Revelation 21:9. Numbers chapter 15, verse 35. Numbers. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Mm. ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. Yun ang mangyayari. Amen. Ang seventh day, hindi lang siya last days ng 1 week, kundi God will be enforce His power to those are doing against the will of God. Yan ang time ng implementation ng Diyos. At salamat sa pagbaba ng galit at pwersa ng Diyos na ginawa niya si isang tao na laban sa Kanya. Anong sabi ng Scripture English Bible? And the Lord said unto Moses, And the Lord says unto Moses, the man shall be surely put to the death. surely put to the death. Amen. Tuloy. All the congregation shall stone him with stone without the camp. Tagalog. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. Ngayon, yan ang mangyayari doon sa mga taong sumusuway sa Diyos. Talagang ibaba sa Kanya ay death penalty. Ayan na. Ngayon, ang ipinakita kaya na sa panahong yon, sabi ng binasa kanina, na yung mga tapat sa Diyos, nasa kapanahonan sila ibibigyan ng pagkain, sabi ng Biblia kanina. Okay, balikan natin na yung binasa kanina. Yung binasa mo kaya nasa aklat ng Lucas. Okay. New Testament tayo. Yung binasa mo kanina. At sinabi ng Panginoon, siya nga ang katiwalang tapat at matalino, na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sambahayan. Yan. Upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan. Yeah. Ibig sabihin, sa salita ng Diyos, very powerful, walang magugutom, walang mamatay sa gutom sa mga sumusunod sa aral ng Diyos. Okay. Matthew chapter 25, verse 21. Matthew chapter 25, verse 21.
Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Mm. mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Mm. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Mm. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ano ba yung itinakda ng Diyos sa kanyang bayan? Di ba isang kapahingahan, isang araw? Oh. Yung isang araw na yan, katumbas sa 6 na araw, isang maliit na bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Nang sabi ng Biblia, nagtapat ka sa maliit na bagay, pamalain kita sa malaking bagay. Ibig sabihin, yung word na pitfall, yun ay mula sa Diyos. Yung mula sa Diyos, ginampanan ito ng bayan ng Diyos. At ang bayan ng Diyos, hindi siya makaganap kung walang pagganap ang leader sa bayan ng Diyos. Kaya kapag pinag-uusapan ng church, ang head of the church, Jesus Christ. Ang body, mga apostol. Ang mga apostol sumunod sa head of the church. At yung partakers of the body ay sumunod doon sa body, at the same time, sumunod doon sa head. As a church today, ang church ay nag-represent siya ng body of Christ. At yung body ay merong bilang na napakarami ngayon that supposedly ang body ay magsabat, hindi na sa sabat ng Diyo, kundi sa sabat na ni Kristo. At yung nagsabat sa sabat ni Kristo, sila yung stewards ng mga bagay na mula sa Diyos na siya may pagkatiwalaan na pagdating sa panahon natin, sila ay bibigyan ng suporta ng Panginoon na higit pa sa ayuda na ibibigay ng gobyerno. Ano yun, may ayuda ka, meron ka naman sakit. Ay sa Diyos, pag nag-ayuda ang Diyos, wala kang sakit. Hindi ka rin magugutom. Poprotektahan ka. Gagabayan ka. Sapagkat nung time na yan, isecured ang bayan ng Diyos at paparusahan yung mga taong ayaw sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang ipinakita ng scripture doon sa death penalty, iyon ay hindi para sa bayan ng Diyos, kundi ang bayan ng Diyos ay secured sa anumang kapahamakan. So, ang sabi ng Biblia, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, pinagkatiwalaan sa malaking bagay. Ibig sabihin, may panimula na tungkulin obligasyon mula sa maliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay. So, ang katwiran ng seventh day, which is the last day, if we talk weekly, ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang pagganap sa last days, na ang pagganap na ito ang tinutukoy ng Biblia na batas sa panahon ng mga apostol na kung hindi sila susunod, ay talagang may batas na papatayin at parusahan, maging sa panahon ni Moises. At sa panahon natin, hindi na by grace through Jesus Christ sapagkat we are not under the law. At kailangan maituro ito at kailangan magampanan ng lahat ng tao sagat mayroong ipagkatiwala ang Diyos sa sinuman na kapag siya ipagkatiwalaan sa maliit, okay, pagkatiwalaan din siya sa malaki. Ibig sabihin, ano bang itinuturo sa loob ng church? Di ba pagtatapat? Which is the word pitfall. Na yung pagtatapat na ito sa maliit na bagay, pamalain din siya sa malaking bagay. Yan ang kasama ni Jesus Christ sa war against the evil, against the Antichrist, na ang kasama niya yung mga pitfall and choosing. Dito pa lang tayo sa pitfall eh. Dito sa pitfall, ang pagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkatiwalaan din sa malaki. Magmula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay, pagkatiwala sa kanya ng Diyos. Yan na. Okay, tuloy muna natin.
Sa ibang aklat po tayo sa New Testament. Saan ka kanina? Sa aklat ng Mateo, no? Okay. Dito tayo sa paliwanag naman ni Apostol Lucas sa chapter 16, verse 11. Kung kayo nga di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Tama. Two kinds of wealth. Na ang mapagtapat sa masamang kayamanan. Okay? Kapag hindi naging tapat na ang tinutukoy sa isang kayamanan na ipagkatiwala ng Diyos, spiritual. Okay? Ang maliit na bagay, kapag siya mapagkatiwalaan, pagkatiwala sa Kanya ang malaking bagay. Kung sino mang di tapat, okay, sa kayamanang masama na kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo sa mga tunay na kayamanan? Anong ginawa natin sa unang kayamanan na ating tinanggap? Bisyo. Walang pagtatapat. Oh. Ito itinuturing ng isang masamang kayamanan. Halimbawa po, may isang bangko na ninakawan. Ninakawan siya ng more than 50 million. At yung ninakaw na ito ng magnanakaw, dinala ngayon sa pamilya, ibinigay sa charity, ibinigay sa sino mangangailangan, na itong tumanggap nito, may ituring na isang kayamanan mula sa masama. Pero kung isang kayamanan ay tinanggap niya isang sweldo, kinita niya, o diniposito niya sa bangko, ito ay hindi maituring na isang masamang kayamanan. Ngayon, saan galing ang mga kinakain nating pagkain? Saan galing ang ating mga perang tinatanggap? Hindi natin alam. Kung nagbibinta ka, di mo alam kung saan galing yung 100, yung 1,000. Di mo alam. And therefore, in every hundreds and thousand na na-receive natin, we must be secure na yung tinanggap natin, kailangan sundin natin ang mga kautusan ng Diyos. Sapagkat ang time ng rest day, time siya ng pagtatapat sa Diyos. Hindi siya time to go away against the will of God. Kundi time siya na kailangan niyang gawin ang pagtatapat sa Panginoon. Ngayon, maituring siyang isang sagrado kung mailapit natin sa Diyos, madala natin sa Diyos, ang isang bagay, maliit man o malaki, sapagkat may promise ang Diyos kung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkatiwalaan ka sa malaki. So, paano ka mag-expect o ang tao ng malaking bagay na magkaroon siya ng prosperity, ngunit hindi naman niya nagampanan ang maliit na bagay? Diba? Kaya dito sa pitfall na ito, napakahalaga sapagkat dito po makita natin na ang pagtatagumpay ni Christ, kasama niya ang mga tapat. Ngayon kung sino ang kasama niyang tapat, tapat ang pare, tapat ang kardinal, tapat ang obispo, kasama sila. Pero kung hindi tapat ang pare, hindi tapat ang obispo, hindi tapat din yung pastor, hindi sila kasama sa labanan yun. Ang labanan po, hindi, sabi ni Apostol Pablo, hindi sa laman at dugo, kundi ang labanan po, laban sa hukbo ng kadiliman, laban sa himpapawid. Kaya kung may taong nagbibigay ng distraction, hindi yan ang kalaban natin. Ang kalaban natin yung hindi nakikita. Wala yan. Hindi yan trouble, hindi yan division. Kundi part siya sa war of God. Kung ikaw ay magulatin, kung ikaw ay nervyoso, kung ikaw ay hindi sanay sa labanan, talagang manginginig ang tuhod.
Ang ginawa ng mga apostol nung nagbagyo, sabi ng mga apostol, itong taong ito natutulog lang kahit bagyo na, malulunod na yung bangka. Taranta na yung mga apostol eh. Eh di, ginising ang Panginoon. Ginising ng Panginoon, sinaway ng Panginoon yung bagyo. Tumigil yung bagyo. Sa panahon natin ngayon, nakikita mo ang distraction nandyan, left and right. Air condition man, kulog man, sa kalye, sa highway, kahit saan. Sa loob ng bus, nandyan lahat ng distractions. But you must be ready sapagkat anytime the coming of the Lord, anytime darating siya at doon matitesting ang sino man sa atin kung prepared ka hindi. Ibig sabihin, ang pitfall, if we talk war, hindi sila kayang sindakin ng sino man. Hayaan nila ang Diyos na magparusa sa tao. Hayaan niya ang Diyos na magbigay ng ganti sapagkat meron siyang declaration if we talk death penalty. Ang death penalty, pinakita po spiritual and literal. At kanina ipinakita na yung second death para po iyan sa gumagawa laban sa Diyos na yun ay nakatakda talaga na kailangan ang tao makakalagyan sa Revelation chapter 21 verse 8. Okay, tuloy natin yung mga kasama ng Panginoon sa kanya pong kingship time. Matthew chapter 25 verse 23. Praise the Lord. Okay. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Mm. mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Mm. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Pamamanahain kita sa maraming bagay. Wow. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mm. Pag pumasok ka sa kagalakan ng Diyos, hindi kalungkutan, kundi kagalakan. Okay? 1 Peter chapter 5 verse 12. Sa pamamagitan ni Silvano, Mm. na tapat nating kapatid, Mm. ayon sa aking palagay sa kanya, Mm. ay sinulatan ko kayo ng maiksi na aking inaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Mm. Magsitibay kayo dito. Wow. Magsitibay kayo dito. Pero mo, ina-identify ni Apostol Pablo yung mga tao na yun. At yung mga taong yan hanggang sa panahon natin, doon tayo magtibay kung sino yung mga taong naging tapat. Kung sino yung naging tapat sa war, this spirit dispensation, tiyak sila sa tagumpay tulad ng pagtatagumpay ng kordero. At hindi lang ang tapat kundi yung mga chosen. Okay, tingnan natin yung mga pili ng Panginoon. Yung mga kasama niya doon sa panahon ng war against the Antichrist. Ang kasama niya dalawa. Kung gaano karami ang pitfall, maring marami din yung chosen. Okay, tingnan natin. Matthew chapter 12 verse 18. Narito, ang lingkod ko na aking hinilag Mm. at minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Mm. Isa sa kanya ko ang aking espiritu Mm. at ihahayag niya ang paghukom sa mga gentil. Yeah. Gentil. Yung lingkod niyang ito ay maghahayag tungkol sa paghukom ng Diyos sa hintil. Yan. Na itong lingkod niyang ito ay hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, pinili niya yon. Sa time natin, bilang bayan ng Diyos, at kung sino ang mga leader na tagapagturo sa salita ng Diyos, ang tanging mindset na dapat mayroon ang tao, tanggalin yung salitang naglingkod kasi ako sa Diyos. Mali yun.
na dapat ang salita na sasabihin natin, yung salitang salamat sa Diyos na tayo ay kanyang tinakda. Hindi yung ako kasi naglingkod sa Diyos. Kayabangan yun. Kaya kasi ako pinagpapala kasi naglingkod ako sa Diyos. Wrong. Kaya ako pinagpapala kasi ako sumunod sa kalooban ng Diyos. Wrong. Dapat ang tamang termino, tulad dito, as a chosen among the millions of people. Tayo nagpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay pinili ng Diyos. Yan ang tamang termino. Kaya tayo naglilingkod sapagkat tayo ay pinili ng Diyos. Hindi po yung salitang, kaya ako malakas malusog kasi ako naglingkod kasi sa Diyos. Mali. Yabang yun. Dito sa scripture, malinaw ang binanggit ng Biblia. Behold my servant, whom I have chosen. Yung naghirang, yung nagpili, Diyos. Ako, ang sino man, lahat ng tao, na maglilingkod sa Diyos, Roman Catholic, Trinitarian, born again, hindi tayo magiging religious people kung walang nag-choose sa atin. Kung mayroong ngayong hindi pa naglilingkod sa Panginoon, loobin ng Diyos, mapili din sila. Dahil kung hindi, papasok siya sa death penalty. Pero itong mga naglingkod sa Panginoon, tayo, hindi tayo pwedeng naglingkod kasi ako, naging pastor kasi ako, kasi natamo ko ito kasi ako naglingkod kasi sa Diyos. Hindi ganon. Kundi, pasalamat tayo sa Diyos na tayo ay pinili sa karamihan upang maglingkod sa Panginoon. So pag ganyan ang mindset sa isip, naglingkod ka sa Panginoon, ready ang iyong puso na talagang laging nagpakumbaba at hindi mayabang dahil tayo ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Ito ang kasama ni Kristo sa Kanyang kingship time, yung chosen at yung faithful. Yan ang kasama niya. Ang sabi nun sa Revelation 17:14, ang kasama niya mga pili at tapat. Yan ang kasama niya. Wala siyang ibang kasama eh. Kung merong 1,000,000,000 mga chosen, salamat sa Diyos, kasama niya. Kung merong 1,000,000,000 o 2,000,000,000 ng mga people, salamat sa Diyos. Kasama niya na ganong karami, and hopefully, mapabilang din tayo doon sa mga kasama na yun. No? Okay. Tingnan natin na sa Matthew chapter 20 verse 16. Anong sabi doon? Ang mga unay nangabuhuli. At ang mga huli ay nangabuuna. Ngayon, ang tinutukoy dyan, yung Israel na instead una, tayong mga hintil huli, tayong mauuna. Pag nauna ka naman, huwag ka naman magmalaki. Sabi sa Romans 11, na kung paano pinutol ang original na sanga, na kayong mga dinugtong, baka puputulin din. Kaya pinag-iingat naman tayo pagdating doon sa pagkaisa sa katawan at dugo ni Kristo. Yan ang mga babala sapagkat ang Revelation chapter 17 verse 4, if we took war, ang kasama ni Kristo dalawang klaseng tao lang. Pero walang sinabi na ganon sinakirami, pero malinaw sa Revelation 17:14, ang mga ito ay naguhugas ng kanilang mga damit na pinaputi ng dugo na kordero. Hindi mabilang yun, marami din yun. No? Pero dalawa ang kasama dyan na klaseng tao. Chosen at saka faithful. Ayan na. Isa pa. Sa Marcos chapter 13 verse 20. Ayan. Chapter 13 verse 20 ng Marcos. At naribang paikliin ng Panginoon Yun. ang mga araw. Yun. Ay walang naman na makaliligtas. Natakwat dahil sa mga hirang na kanyang hinirang ay pinaikli niya ang mga araw. Isipin nyo, ang edad ni Methuselah 900 plus. Tapos pababa na po yung mga edad. Ngayon, biblically, ang edad ng tao hindi nalalagpas sa 120. Ngayon, yung pag-ikli ng panahon ngayon, walang sino mang hindi makakaalam if we talk second coming, if we talk
thousands of years kingship time of Jesus Christ, if we talk caught up in the air, walang sino mang hindi nakakaalam sapagkat binanggit ng Biblia na bago ang tao pumikit ang mata, malalaman niya ang lahat ng bagay. So, ngayon sa edad natin, ang lahat ibibigay ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng information bago ang tao pumunta doon sa eksaktong edad sa kalooban ng Diyos. Pero tayo sa time natin ay napabilang na doon sa pag-ikli ng panahon. Wala nga tayo sa time ng Old Testament time. So, dapat maging double time tayo ngayon, sa panahon ngayon, na kung paano ang utos ng Diyos sa Sabbath, sa first day of the week, na itong 70 katuparan si Kristo, na itong kamatayan ni Kristo to save and to redeem, after His death and resurrection, He sat down the right throne of the Father. Ibalik niya ang lahat ng bagay sa dati. From the original. Sinira na po kasi. Ibabalik niya by Spirit form. Ngayon, ang time natin, ang mga chosen, dito sa Spirit dispensation, ang panahon, hindi na natin maiwasan. Yung ikli ng panahon, nandito na tayo. Wala nang mag-edad ngayon ng 200, 150, liban sa below 120. Hanggang doon na lang talaga ang edad. Ngayon, isa pa, sa Lucas chapter 23 verse 35. Lucas chapter 23 verse 35. At nakatayong nanonood ang bayan. At tinutuya naman siya ng mga pinuno. Yun. Na sinasabi, nagligtas siya sa iba. Iligtas niya ang kanyang sarili. Kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. Let him save himself if he be Christ, the chosen of God. Si Christ is chosen and ordained of God. Amen. So, gumanti ba siya? Nagmura ba siya? Kinalaban ba niya yung mga nagsampal, yung mga sumindak, yung mga nanakit sa kanya? Yung sabi ng Biblia, hindi malang bumuka ang kanyang bibig. Sa ating panahon, pag minura ka, mamurahin mo rin. Pag sinindak ka, sindakin mo rin. So where is the death penalty of God kapag ikaw ang action? Although kung namuhay ka pa sa ilalim ng batas, pwede yun. Hindi mo alam ang kautusan ng Diyos. Pero ipinakita sa Scripture, save others, let him save himself. Siguro kung mayabang si Kristo, pwede niyang sabihin, sino ba kayo? Tatawag siya ng hukbo sa Ama, utosan niyang mga Hudyo kung sinong sumakit sa kanya, pagsasampalin at pagpapatayin, pwede. Pero sa kabila ng marami siyang security at humingi siya ng rescue ng Ama anytime, hindi niya ginawa yun. Ganyan ang chosen and ordained of God. Sapagkat ang death penalty, physically, ang gagawa niyan Diyos, hindi tayo. Kaya ito po ay paalala sa lahat ng leader, sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Pag minura ka, yan, mamurahin ka. Pag sinampal ka, yan, magsampalin ka. Pag sininda ka, yan, sindakin ka. Hindi yan kawalan sa pagkalalaki at pagkababae niya. Ngayon, hindi lang masunod ang gusto, pati mga religious leader nakialam sa politika. Pero si Christ, hindi siya nanghingi ng rescue para tulungan siya, dipinsahan siya sa mga nanakit sa kanya. Bagamat siya larawan ng Diyos, pwede siya manghingi ng security and protection sa kanyang sarili. Pero hindi niya ginawa yan. Sa time natin, chismis lang, tisod ka. Istorya lang galing sa iba, nagalit ka na. Nagkagulo ang buong pamilya sapagkat galing sa issue, galing sa chismis. So, how can we overcome and follow sacredly those commandments of God in our time, this present time, this spirit time?
How can we? So, if we took war, ang north, south, east, west, in how many thousands of advisor in every nations? Ang pinakamabigat na parusa nito, yung mga tagapagturo, yung mga advisor, na dapat ang mga leader ng mga churches, sila yung mga nag-a-advise para ang mga leader hindi po magbanggaan sapagkat ang bawat bansa ngayon actually hindi na pinaiiral ang sabat ni Kristo. Sapagkat karamihan ngayon, ang mga tao po ay hindi na po kinikilala si Kristo na Savior. Kinikilala nila si Jesus Christ ay propeta, hindi Savior. Ibig sabihin, pag hindi Savior ang pagkakilala, hindi siya namatay, hindi rin siya muling nabuhay. Pag hindi siya namatay at hindi muling nabuhay, walang sabat din sa mga churches na yon at wala ding first day of the week sa mga churches na yon. Pero, meron nag-celebrate ng first day of the week, pero wala namang pag-celebrate sa seventh day of the week. Meron din nag-celebrate ng seventh day of the week, wala ding pag-celebrate sa first day of the week. Ganon din ang first day, ganon din ang seventh day. Maging sa kasalukuyan natin ngayon. So, anong ginagawa ngayon ng mga tao? Nag-prepare ng pambayad sa punerarya, nag-prepare ng pambayad sa sementeryo, nag-prepare ng pambayad sa burol. Pero hindi nila tiyak kung saan ang destination. Sabi ng Revelation kaya chapter 21 verse 8, ang mga duwag, ang mga fornicators, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ang mga manggagaway, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy, nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan ang direksyon. So, kung tutuusin, mga kapatid kay Kristo, ito yung pinag-uusapan natin, pinag-aralan natin ito, ay isang pagbabahagi na pag-aralan ng mga leader sapagkat ang mga apostol, ang focus nila dito, kaya pinatay sila sa pagpagtanggol sa Ebanghelyo. Dahil yun po ang kaganapan ng seventh day sa buhay nila sa paglilingkod sa Diyos through Jesus Christ. Sa atin naman, bakit natin sinusundan ang seventh day which is today? Sapagkat ang 9th hour, time ni Christ mula 6 a.m. up to 3 p.m. na dito tayo nag-start sa time na to sapagkat ayon sa Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath. At mayroon siyang Sabbath inilaan para sa tao. Marcos chapter 2 verse 27. At yung bayan ng Diyos ay mayroon siyang inilaang isang araw upang pasukin ng kanyang bayan. Na ang araw na ito ay siya ring itinakda, sabi kanina, yung mga tapat, yung mga pili, okay, sila yung papasok sa kagalakan ng Diyos. Sila yung kasama ni Kristo under Revelation chapter 17 verse 14. Okay. Balikan natin yung Revelation chapter 17 verse 14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero. Amen. Sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon, at hari ng mga hari, at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili, at mga tapat ay nananaig din. Amen. Ang pili at mga tapat ay mananaig din. Ang mga tapat, pagkatiwalaan sa maliit, pagkatiwalaan sa malaki. Ang chosen, hindi siya makapaglingkod sa Diyos kung hindi siya tinawag ng Diyos. Yan ang chosen. Tayo ngayon, Gentile, tinawag tayo ngayon sa paglilingkod sa Diyos through Jesus Christ. Kaya pag siya na kay Kristo, siya ay maging binhi ni Abraham at maging tagapagmana ayon sa pangako. Ibabalik niya ang unang promise ng Diyos
from 1 day up to 6 day, up to the last days, which is time natin sa ilalim ng kanya pong panggobyerno under Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. So sa kanyang panggobyerno, pairalin niya ang kanyang mga law and ordinances at walang iba siyang ipipakita ang kautosan kundi ang 10 utos sa ilalim ng Exodus chapter 20. So balikan natin yung Exodus chapter 20 verse 8. English Bible. Remember the Sabbath day to keep it holy. Amen. Ang Sabbath day, to keep it holy, yung panahon ng Sabbath day, yun po ang panahon ng Diyos. Kaya sa sino mang sumuway, gumawa ng distraction sa panahon ng Diyos, ang kalaban niya, Diyos. At sa sino mang kumakalaban sa Diyos, ang pairalin ng Diyos ay death penalty. Ngayon, kung ikaw at ang sino man ay free in God through Jesus Christ, and those are follow the law and ordinances of God under the 10 commandments of God, we are free from death of sin. We are free from any tribulation, destruction, sickness, any disease. We are free through Jesus Christ. So, pag free ka, wala kang takot. Wala kang pwedeng maramdaman kaba sapagkat ang mag-apprehend ng death penalty, walang iba Diyos. So, ang kamay mo malinis, ang pagkatao mo malinis, walang kulungang naghihintay sa tulong ng Diyos, sapagkat Diyos ang gagawa para sa isang tao. So, ganun po ang atin pong pansamantalang pagtatapos sa atin pong pagbabahagi sa kalagahan ng paglilingkod sa Diyos as under Jesus Christ government, pastors and bishop, minister of reconciliation, Philippine International Missionary. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at God bless sa bawat isa.